Good morning, brothers and sisters. Isang magpagpalang umaga sa ating lahat or anumang oras ninyo mapanood ang video ito. Isang mapagpalang umaga or oras sa lahat. Ngayon po ay December 1, 2023, Friday. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ang nais iparating sa inyo ng Panginoon ay hanguin po natin ang mabuting balitang ito ng Panginoong Hesus sa aklat ni Mateo chapter 10 verse 16 hanggang 25. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. So pakinggan po natin, brothers and sisters, pang sa ganon matutuhan natin ang salita ng Diyos na aking ihahatid sa inyo. Ang sabi po ng Panginoon, ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintel. Kapag nilitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatili ng tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kapag inusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao. Walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masihan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So napakaganda po, brothers and sisters, ng mabuting balita na ating tutunghayan ngayon. Bakit nga ba nasabi ng Panginoong Hesus nung inutusan niya yung kanyang 12 alagad? Ang sabi niya, ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. So alam nyo, brothers and sisters, kaya po ginamit ng Panginoong Hesus itong mga tupa, sapagkat ang mga tupa maamo, sumusunod po sila kung sino yung nagpapastol sa kanila, kung sino yung nag-aalaga sa kanila. Tinatawag sila sa kanilang pangalan. Ito ay sumusunod kapag sila ay pinapastol, nangunguna sa kanila yung pastol.
Ngunit ito po ay ang Panginoong Hesus na dapat nating sundin. Anuman po ang kanyang iniuutos sa atin, dapat nating sundin. Sa pamagitan noon, makakamtan natin ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan. So tingnan po natin dito sa aklat ng kung talagang nakikilala natin ang ating Panginoon, tayo'y susunod sa Kanya bilang Kanyang mga tupa. So mas tingnan po natin dito sa aklat ni Juan chapter 10, 1:6. Ang sabi po ng Panginoon, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapasok siya ng mga bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila maunawaan ang ibig sabihin. Sapagkat hindi po nila maunawaan ang ibig sabihin ng mga alagad. Ngunit ito ay pinaliwanag ng Panginoong Hesus. Sino po ba ang pastol ng mga tupa? Ang tunay na pastol ang Panginoong Hesus. Sapagkat inalay niya ang kanyang buhay para sa atin upang tayo ay maligtas. Ganyan din po ang isang pastol. Kapag tayo ay nagpapastol ng mga tupa or baka man yan or whatever, kung ano man yan natin ipinapastol, dapat nating tayo ay may pananagutan po doon sa mga ating ipinapastol ng mga hayop na yon. Kaya po ginawa na talinhaga ng Panginoong Hesus ang mga tupa sapagkat ang mga tupa ay nakakilala sa kanilang pastol at sumusunod dito. So ganyan din po tayo. Kung talagang nakikilala natin ang Panginoong Hesus na siyang tagapagligtas natin at siyang nag-iisang anak ng Diyos, na siyang tumubos sa atin, dapat tayong sumunod sa kanyang mga utos. Kaya po, ganyan po ang ginamit ng Panginoong Hesus na talinghaga. Ginamit niya. So, dapat tayong sumunod ng walang pag-aalinlangan sapagkat ganyan po ang mga tupa. Kapag tinatawag sila, dadalhin doon upay inumin ng pastol, sumasabayan sila doon sa pastol. Ngayon po, ang Panginoong Hesus ang pastol natin. Siya ang tunay na pastol natin. Siya ang nag-aalaga sa atin. Kaya marapat lamang na tayo'y sumunod sa Kanya, sa Kanyang mga utos, sa Kanyang mga salita. Upang nang sa ganun ay hindi tayo maligaw. Sapagkat kapag ang mga tupa ay hindi sumunod sa Kanyang pastol, ito'y mahihiwalay sa mga ibang tupa. Ito'y maliligaw at baka mapunta doon sa kagubatan. Kaya dapat tayo sumunod sa tunay na pastol, sa Panginoong Hesus, sapagkat siya lamang ang nag-iisang pastol. Siya lamang ang nag-alay ng buhay para sa ating mga tao, upang tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan. So, ayan po. Bakit po ba ginamit ang Panginoong Hesus na talinghaga, yung ahas? Alam niyo mga brothers and sisters, sa pasimula pa naman ng paglikha ng mundong ito, ay ang ahas na linikha ng nag-iisang nilikha ng Diyos Ama, ang ahas na
tawag dito, marunong. Siya yung tuso na sa lahat ng hayop na linikha ng Diyos, ang ahas. Kaya nga nalinlang si Eva at Adan, si Eva na kumain doon sa bunga ng puno na ipinagbabawal. Ganyan po yan, kaya ginamit ng Panginoong Hesus na talinghaga ang ahas sapagkat ito'y marunong, matalino at tuso. So tingnan natin dito sa aklat ng dapat maging matalino gaya ng mga ahas. Tingnan natin sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 1 hanggang 5. Para malaman po natin, baka sabihin nyo po, kinikwento ko lang, kwentong barbero. Ito po, sapagkat katotohanan ng pinagkaloob sa akin ng Diyos Ama na ipahayag ko yung pawang katotohanan. Kaya po, ibinibigay ko po sa inyo. Hindi po yung katang-isip ko lamang ito na maghuhula-hula o maghahaka-haka ng mga salita. Kaya ibinibigay ko sa inyo mga sitas, mga talata, upang nang sa ganun ay meron kayong susundan. Kung meron kayong mga Biblia, brothers and sisters, puntahan ninyo yung mga talatang aking sinasabi po, aking binibigkas. Upang nang sa ganun, sasabihin po ninyo, totoo nga yung sinasabi ng taong yun. Sapagkat pinagkatiwalaan ako ng salita ng Diyos, kailangan ko bahagi ng tapat, ng may katapatan. Ganyan po ang isang alipin, dapat tayo maging tapat sa Panginoon natin, sa Diyos natin. So tingnan po natin dito sa aklat ni Genesis chapter 3 verse 1 hanggang 5. Ito po. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na linikha ni Yahweh. Minsay tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman. Ipinapakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Tinan mo, nagsasalita pa yung ahas noon. Di ba, matalino yung ahas eh. Kaya po ginamit ng Panginoong Hesus ito na ginamit na talinghaga, yung ahas. Sapagkat pati si Eva nalinlang eh. Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa, kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ayan po. Kaya po ginawa po ng Panginoong Hesus na basihan doon sa talinghaga niya, doon sa tinunghayan natin, doon sa ating ebanghelyo, ang ahas. Ganon din po yung kalapati. At maging tapat tayo gaya ng mga kalapati. Bakit po ba ganon? Bakit po ba ginamit din ng Panginoong Hesus na batayan sa talinghagang ito yung kalapati? So tunghayan din po natin dito sa aklat ng Genesis chapter 8 verse 6 hanggang 11. May mga ano po yan para hindi po kwentong barbero. Kalapati kasi, brothers and sisters, para sa kaalaman po natin, nung time ng gunawin ng Diyos ang sanlibutan, pinapasok ng Diyos Ama kay Noe yung mga hayop. Lahat ng hayop na nasasaksihan natin ngayon.
Nung sumadsad na yung daong nila, meaning mababa na yung tubig, pinalabas ngayon ni Noe. Itong dalawa ito na inutusan niya eh. Isang uwak, saka yung isang kalapati. Ngunit yung uwak, hindi na nakabalik. Kasi nanginain. Nagutom siguro doon sa daong, 40 days, 40 nights ba naman eh, na walang kain. Pero meron yun, may ano yun, kasi pinaghandaan yun, inutos ng Diyos eh, na alagaan din yun. So, natuwa siguro itong uwak na ito kasi hindi siya nakalaya ng 40 days at saka 40 nights eh. Doon lang sila sa daong eh. So, inutusan po ito ni Noe upang tingnan yung daigdig kung talagang wala ng tubig or mababa na yung tubig. Inuna po yung uwak na pinalipad ni Noe doon sa daong lumabas. Hindi na po nakabalik yung uwak kasi nagligid-ligid na siya upang tingnan din yung tubig kung pwede na siyang makadapo. So, nung time na yon siguro, alam niya, nakadapo na siya kaya hindi na siya nakabalik. So, itong kalapating ito, siya yung nakabalik. Siya yung naging tapat kay Noe. Kaya, tingnan natin, masdan natin kasi mahirap na yung kwento-kwento eh. Puro barbero eh. So, tingnan natin, brothers and sisters. 8:11. Ang sabi po dito, pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa'y laganap pa ang tubig. Hindi makalapag ang kalapati, kaya nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbabalik nito, kinagabihan ito'y may tangay na sariwang dahon ng ulibo. Natitiyak ni Noe, nakati na ang tubig. Ayan po, nakabalik yung kalapati. May dala na po siya na pangalawang pagbalik na niya yun. Kasi nung una, pinalabas siya. And then, hindi siya makalapag kasi may tubig pa eh. Kaya bumalik siya uli sa daong. After the 7 days, muli na naman pinalabas ni Noe. So pagbabalik, nung pagbalik nung gabi nung kalapati, may tangay na dahon ng ulibo. So meaning, wala nang tubig kasi nakakuha na siya nung dahon ng ulibo na sariwa. So ganyan po, kaya po ginamit ng Panginoong Hesus na talinghaga itong ginamit na batayan na doon sa talinghaga ng Panginoong Hesus itong kalapati. Sapagkat naging tapat siya lang yung nakabalik at nagbalita kay Noe na meaning pwede nang buksan yung daong, pwede nang lumabas kasi nakapitas na siya nung sariwang dahon ng ulibo. Ganyan po yung brothers and sisters. So, ganun din po tayo ngayon. Dapat tayong maging matalino. Katulad, gaya nung ahas, sabi nga, maging matalino tayo. Na saliksikin natin yung mga ginagawa natin, maging matalino tayo. Sino ba ang dapat nating sundin? Ang tunay na pastol, ang Panginoong Hesus. Hindi yung kung saan-saan tayo sumusunod. Para tayong mga tuta. Makakita ng isang inahin sumusunod na agad para makadede. Ibig sabihin, brothers and sisters ng Panginoong Hesus,
Siya ang tunay na pastol na dapat nating sundin. At maging tapat tayo kahit sa gitna ng mga pagsubok, kahit sa gitna ng mga suliranin. Maging tapat tayo sa Diyos, maging tapat tayo sa Panginoong Hesus, upang nang sa ganon ay tayo hindi maligaw. Kapagkat kung tayo hindi magiging tapat, yan po ang magiging dahilan upang tayo ay malugmok or matalo ng kalaban na si Satanas. Yan lang naman ang destroyer eh. Talagang pipilitin tayo niyan hanggat maaari na talagang hindi tayo titigilan yan hanggat hindi tayo nalulumpo. Destroyer yan si Satanas. Ginagamit niya yung mga kampon niya, yung mga masasamang espiritu upang pumasok sa tao at sila yung parang uod na kumukutkot sa atin, sa ating isipan. Lilinlangin tayo niyan. Kaya ganyan po, dapat tayo din maging matalino kung sino yung susundin natin, kung sino yung ating susundan. Ang tunay na pastol lang, ang Panginoon ang tunay na pastol, sapagkat siya yung nag-alay ng kanyang buhay para sa atin, para sa mga tupa. Hindi yung kung sino-sino yung sinusundan natin. Pagka naligaw yun, maliligaw din tayo. Paalala lang, brothers and sisters. Ganon din, ang sabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo, ang sabi niya. Kaya nga, mag-ingat tayo, baka kung saan-saan tayo sumusunod. Baka kung sino-sino yung sinusundan natin, baka nagigaw na tayo, kaya lagi tayong mag-ingat. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga dahil sa akin. Ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatutuo kayo sa harapan nila at ng mga hintel. Yan po, kaya sabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat tayo na huwag tayo malinlang. Katulad kay Adan, nalinlang siya nung ahas. Kasi yung ahas yung matalino eh. Kaya dapat tayo maging matalino. Huwag nating hayaan yung kalaban ang maging matalino. Dapat tayo yung matalino. Piliin natin kung sino yung susundin natin. Susundan natin. Tingnan natin kung sino yung sinusundan natin. Diba? Baka mamaya sinusundan pala natin, anino na ni Satanas. Wala. Ililigaw tayo noon. Pupunta tayo dun sa hukay. Kaya maging matalino tayo, sabi ng Panginoong Hesus. Maging matalino at maging tapat at higit sa lahat mag-ingat sapagkat darating ang panahon na ito at ngayon na nga, sabi ng Panginoong Hesus, marami ang magkakanulo sa akin. Dahil sa pagsunod natin sa Panginoong Hesus. Kaya dapat tayo maging matatag. Sapagkat darating sa atin yung mga pag-uusig. Ayun sabi ng Panginoong Hesus, dapat masiyahan ang alagad. Walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang alipin higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro. Ayan po. Dapat masiyahan tayo. Kaya kung ano yung naranasan ng Panginoong Hesus nung nandito siya, tsak yun, malalanasan din natin. Kasi naranasan din yun ng mga apostol. Diba si Juan nga, pinugutan ng ulo. Dahil sa mga ngaral ng mabuting balita. Ngunit aanuhin natin ang katawan natin kung tayo na may mapupunta sa impyerno. Di bali tayo mapugutan ng ulo sa paggawa ng mabuti. Di bali tayo alimurahin ng tao sa paggawa ng mabuti. Di bali tayo usigin ng tao dahil sa salita ng Diyos. Dapat tayong matuwa at magalak kung dumating sa atin yan.
Hindi yung kunting pagsubok lang gumigive up na tayo kaagad. Manalig tayo sa Diyos sapagkat siya yung laging magliligtas sa atin. Hindi yung iba yung pinanaligan natin, iba yung sinusundan natin. Ang Panginoong Hesus lang ang dapat nating sundan sapagkat siya yung tunay na pastol. Siya nung nagbuhis ng buhay para sa atin upang tayo iligtas. Ang siste nangyayari sa atin Nagumon na tayo sa mga pangsanlibutan na gawain, nakalimutan na natin yung nagbuhis sa atin ng buhay. Hindi na natin naalala, pasalamatan lang naman. Hindi natin naalala na, Lord, thank you sa mga biyaya. Wala. Kawawa tayo pagka ganyan ang ating kalagayan. Sapagkat para tayong dahon ng kahoy na patay na nahulog sa lupa na itinatangay ng hangin kahit saan yung hangin. Nandun yung dahon na patay. So maging tapat tayo at maging maingat tayo sa ating sinusundan. So tingnan natin, ngunit dapat mag-ingat tayo lagi sapagkat ipagkakanulo at kapupuutan tayo ng mga tao, ngunit dapat tayong magalak at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sa atin. Yes. Huwag tayong matuwa kung tayo'y gumagawa ng masama, pinapupuutan tayo ng ating kapwa, masama yung gawain natin, yun ay talagang kalungkot, kalunos-lunos tayo noon. Pero kung tayo ay matuwid ang ginagawa natin, dapat tayong lumukso sa tuwa. Sapagkat malaki ang gantimpala natin sa langit. So tingnan natin dito sa aklat ni Lucas chapter 6, 22 hanggang 23. Po natin, brothers and sisters, kung ano nga ba yung tatamuhin natin gantimpala kung tayo'y inaalimura at inuusig ng mga tao dahil sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus, mapalad tayo kung tayo inuusig. Sabi na, mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa sa kanilang mga ninuno sa mga propeta. So mangyayari po ito sa atin, brothers and sisters, kung tayo'y talagang magsusumikap na sumunod sa Panginoong Hesus. Kung nasa atin na ang Panginoong Hesus at ang Diyos Ama at ang Espiritu Santo, uusigin tayo ng mga tao. Lalo na kung walang pananampalataya at hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos. Kasi ang tingin nila sa mga taong matuwid ay baluktot. Kabaliktaran po yun. Sila yung matuwid. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, darating ang araw. Ang sino mang pumatay sa inyo ay nag-aakalang siya'y matuwid, siya'y banal. Kasi baliktad na po ang tingin ng tao na walang pananampalataya sa Diyos. Baliktad sapagkat hindi natin nalalaman yung katotohanan Baliktad po ang tingin ng tao sa mga sumusunod sa Diyos at saka yung walang pananalig sa Diyos. Lalo na kung wala kang nalalaman sa salita ng Diyos,
Wala, baliktad lang tingin mo. Ang tingin nila, sila yung matuwid. Kasi hindi nila alam yung kahatulan. Hindi nila alam yung katotohanan. Ganon po yun. Kaya uusigin talaga tayo. Alam niyo kung bakit, brothers and sisters? Unang-una, dati mo sila kaharap sa inuman. Dati mo sila kaututan dila. Dati mo silang kabigayan ng sigarilyo. Dati mo silang akbay-akbay. Lahat ng mga ganyan bagay. Kaya kamumuhian ka kapag kayo lumayo na. Sapagkat ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Lumayo kayo sa mga taong walang pananampalataya. Sapagkat bakit? Kung patuloy tayong makikisama, ikay may pananampalataya sa Diyos at sila wala, kung mas marami sila, mahahatak ka muli ngayon sa kanila sa paggawa ng mga gawaing sanlibutan. Ganyan po, kaya tinuturo po ng Panginoong Hesus na lumayo kayo sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Ano ang sabi ni Apostol San Pablo doon sa sulat niya sa mga taga-Korinto, ikalawang sulat sa mga taga-Korinto? Huwag kayong makisama sa mga taong hindi pananampalataya. Sapagkat hindi maaring magsama ang katuwiran at ang kasinungalingan. Kaya ganun po ang nangyayari. Talagang mapupuot sila kasi wala na, hiwalay na tayo sa kanila Hiwalay na tayo sa sanlibutan. Ayan po yung tinatawag na born again, na talagang original. Hindi po yung relihiyon. Kung hindi, yan po ang ibig sabihin ng born again, na dati kang nakikisalamuha sa mundo, sa sanlibutan, umalis ka ngayon kasi nga naghahari na sa iyo yung banal na espiritu. Yun na ang nangungusap sa iyo, inilalayo ka na. Kaya nga sabi nga, lumayo kayo at huwag kayong humipo sa marumi, ang sabi ng Diyos Ama. Ganyan po yun. Ngunit hindi po masama ang makisama sa kapwa kung ito ay tungkol sa Diyos. Kaya po tayo iniiwas sa mga hindi nananampalataya kasi nga po, hindi naman pwedeng magsama yung dilim at ang liwanag kasi matatali yung dilim. Liwanag ang maghahari. Ano sabi doon ni Apostol San Pablo? Maari bang magsama ang dilim at ang liwanag? O ang templo ng Diyos? Sa Diyos-Diyosan. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Kaya dapat tayong lumayo sa mga taong hindi nananampalataya. So uusigin tayo talaga niyan kung tayo'y talagang nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Diyos. Lahat yan. Ayan po ang sabi ng Panginoong Hesus, mapalad kayong mga kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan, at inaalimuran ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ganyan din ang nangyari sa mga propeta noon. Pinapuutan din sila. Kasi hindi mo na sila makakasama Kaya kanila kapupuutan ang tingin na sa iba na ang tingin sa'yo kasi sabi nila hindi na ako makadikit dito Kapuputan tayo, brothers and sisters. Tandaan ninyo yan. Ngunit, ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Dapat tayong magalak, matuwa at lumukso sa tuwa. Kung ito'y mangyari sa atin. Pagkat
malaki ang gantimpala natin sa langit. Kung kapuutan tayo ng ating kapwa na masamang ginagawa natin, wala tayong gantimpala. Kay Satanas, doon tayo may gantimpala. Doon, hataw-hatawin yung puwet natin doon sa mainit na apoy. Gusto ba ninyo yan, brothers and sisters? Abay, hataw-hatawin ka pa doon ni Satanas eh. Hatawin ka ng latigo eh. Sige, makasalanan ka eh. Dito tayo. Gusto ba natin yun? Abay, ayaw ko. Hanggat maaari. Kaya ganun yung brothers and sisters. Dapat tayong mag-ingat sa mga atin sinusundan. Dapat sabi nga, kay Kristo lang ang buhay ko, ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Ganun po yun. Dapat kay Kristo lang. Kasi siya yung nagbuhis ng buhay para sa atin upang tayo'y maligtas, tubusin sa kasalanan. Hindi kung sino-sino yung sinusundan natin. So maganda po, brothers and sisters, ang aral na ito kung ito'y isa sa buhay natin. Ayan po ang pangako kung kapuutan ka man ng mga tao o alimurahin ka man ng mga tao. Ayan yung pangako. Ang sabi ng Panginoong Hesus, dapat kayo lumundag sa tuwa kung ito'y mangyari sa inyo. Alam mo na, kapag ito'y nangyari sa inyo, sumasayo na ang Diyos. Pinapuputan ka, wala ka namang ginagawang masama. Di ba? So alam na yun. Kasi galit si Satanas sa matuwid. Ayaw ni Satanas ng maayos na pamumuhay. Lagi niyang ginugulo. Nuutusan niya yung kanyang mga kampon. Andyan lulutang-lutang sa impapawid lang yan. Anytime na udyatan ni Satanas yan, ay puntanin niya yung taong yan. mukhang maayos na yung pamumuhay niya. Guluhin niyo. Ayan ang layunin ni Satanas, manggulo, mangwasak. Kasikan tayo ng kasinungalingan. Ganyang gawain ni Satanas. Kaya tingnan natin kung sino yung sinusundan natin. Tunay nga ba na pastol? Lagi natin tandaan, brothers and sisters, isa lang ang tunay na pastol, ang Panginoong Hesus, na siyang tumubos sa atin, nag-alay ng kanyang buhay upang tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan. Ganun po, hindi yung kung sino-sino sinusundan natin. Kaya nga, maging matalino tayo. Maging tapat tayo sa Kanya. At higit sa lahat, mag-ingat tayo sa ating sinusundan. Yung pala, iniwan yung anino ni Satanas eh. Anino niya pala yung sinusundan natin eh. Wala. Tayo hulok lang, sabi Chinese. Hulok tayo doon, lupa. Pinapatawa ko lang kay brothers and sisters para hindi naman seryoso. Pero seryosong totoo ito. Kaya kapag dumating na ang mga pag-uusig sa atin, dapat nating pakinggan kung ano ang sinasabi ng Espiritu Santo sapagkat siya ang magtuturo sa atin ng katotohanan kung ano ang ating gagawin. Opo, ang banal na Espiritu Santo. Kaya tayo'y magtatagumpay sa mga kampo ng dyablo, sa masasamang espiritu, dahil ilalayo tayo ng banal na Espiritu. Siya yung magtuturo sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Kaya dapat tayo, nakikinig tayo sa banal na Espiritu Santo. Hindi kung sino-sino yung pinapakinggan natin, brothers and sisters. Kasi pinapakinggan natin yung mga marites eh. Huwag natin pakikinggan yan, tawanan lang natin yung mga ganyan.
Kasi kapag yan ang pinakinggan natin, wala. Maging kakalabasan natin, magiging mangmang tayo. Imbes na dapat na maging matalino, ang sabi ng Panginoong Jesus. Kaya nga, sabi niya, maging matalino kayo. At maging tapat. Kung mga marites yung pakikinggan natin, walang ginawa sa buhay kung hindi manira ng kanyang kapwa, mambuisit, wala. Wala tayong mapapala doon. Unti-unti na tayong hinahatak ni Satanas. Sabi ni Satanas, dito ka na, tatandaan na kita, halika dito. Lagyan na kita ng sa noo. Para hindi ka na makatakas. Ganyan yan si Satanas eh. Utusan niya yung kanyang mga kampon, yung masamang espiritu. Ayan ang bubulong-bulong sa iyo eh. Ayan, dito. Ganun yan. Kaya pakinggan natin yung Espiritu Santo na siyang magtuturo sa atin. Malalaman natin yan, brothers and sisters. Kung Espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa atin or Espiritu ni Satanas. Kasi si Satanas, walang ituturo yan na mabuti sa tao. Kung ano ang itinuturo noon doon sa kanang kampon, yun ang gagawin doon sa tao ng masamang espiritu. Ngunit yung Espiritu ng Diyos, pagiging matuwid natin ang katotohanan. Ano ba yung katotohanan, brothers and sisters? Ito po ang salita ng Diyos. Kasi kung espiritu ni Satanas kasinungalingan ang ating alam, maliit na bagay lang, pag sisinungaling pa natin, makalusot lang tayo. So naliligaw tayo doon. Hindi na tayo matalino doon, mangmang na tayo noon. Pagkaganyan ginawa natin, brothers and sisters. Kaya sa mabuting balitang ito, maging matalino tayo. Maging tapat. At mag-ingat sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat hindi natin alam, ang kalaban ay nariyan lamang parang leon na umaatungal at umaaligid na handang lumapa kung tayo'y magkakamali. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, mag-ingat kayo. Diba, brothers and sisters? Iba naman yung mag-ingat kayo sa akin. Ito po, brothers and sisters, ang salita ng Diyos na mag-ingat kayo, nilalayo tayo sa kapahamakan. Hindi yung salita ng sanlibutan, pagka sinabing mag-ingat ka, ibig sabihin may pagbabantayon. Kapag sinabing mag-ingat kayo, ibig sabihin may pagbabantayon. Pero kapag ang Diyos ang nagsabing mag-ingat kayo upang hindi kayo mapahamak, granted yun na talagang inaalagaan kanya. Hindi. Mag-iingat kayo sa akin. Talagang kung anong sabihin sa akin ng Diyos, sasabihin ko. Ano ang sabi ng Diyos doon sa Sayas? Tao, ginagawa kitang bantay. Ano man ang sabihin ko sa iyo, ito man ay maging parusang kamatayan or kapahamakan, dapat ito'y iparating mo sa taong bayan, sapagkat pananagutan ito ng taong pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Kaya dapat tayong maging handa. Ako nga, nung ako'y umaatin ako ng El Shaddai noon, ganyan yung si Brother Mike kasi kumbaga nandun yung pag-ibig niya sa tao, parang si Kristo, Panginoong Jesus, na sasabihin niya, "Uy, ikaw nanonood ng TV, huwag kang maglalasing-lasing dyan at mapapahamak ka." Di magugulat, "Uy, ako kaya yung pinagsasabihan noon." So ibig sabihin po,
pinaparating ni Brother Mike noon sa mga tao na dapat iwasan natin yung mga bagay na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. Kasi kung gagawa tayo ng mga hindi kalugod-lugod sa Diyos, wala tayong mapapala, brothers and sisters. Kaya sa mabuting balita, hindi po tayo tinatakot, bagkus pinaalalahanan tayo. Paalala na may pagmamahal. Pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Sapagkat ang nais ng Diyos ay hindi mapahamak ang kanyang mga nilikha, ang tao. Bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang nais ng Diyos. Kaya sa pamagitan ng kanyang mabuting balita, ng Panginoong Hesus, pinaalalahanan tayo. Magpasalamat tayo at mayroong iniwan ng Panginoong Hesus na ating susundan. Mga salita na banal na dapat nating sundin. Kung wala, lahat ng tao siguro, walang matuwid. Kahit ngayon, walang matuwid Sabi ng Diyos lahat ng tao, walang matuwid. Lahat nagandaligaw na. Lalo na siguro kung wala itong salita ng Diyos, salita ng Panginoong Hesus na iniwan niya, wala rin. Kasi hindi ko naman masusumpungan ito Ganon din, nasa sanlibutan pa rin ako. Para rin akong patay na dahon. Tinatangay kung saan-saan ng hangin. Kung saan ang hangin, nandun ako. Mabuti, ang laking pasalamat ko sa Biblia, sa banal na salita ng Diyos. Sapagkat meron tayong sinusundan. Ano ang sabi ni Abraham doon sa isang mayaman? Nung namamanhik siya na sabi, pabalikin si Lazaro yung isang pulubi doon sa bahay ng kanyang ama. Sapagkat meron pa siyang 5 kapatid na lalaki. Paparuunin nyo nga si Lazaro upang hindi humantong dito yung aking 5 kapatid na lalaki. Sapagkat mainit na doon sa kinalalagyan ng mayaman Doon siya sa Hades napunta. Si Lazaro napunta doon sa paraiso. Kaya inaaliw siya doon ng mga anghel, kapiling ni Abraham. Kaya ano ang sabi ni Abraham? Kahit pumunta roon ng isang patay at muling mabuhay at pumunta roon, hindi pa rin nila paniniwalaan na andoon yung sinulat ni Moises at sinulat ng mga propeta. Yun ang paniwalaan, pakinggan nila. So ganyan din tayo, brothers and sisters. Itong salita ng Diyos, salita ng Panginoong Hesus, dapat natin pakinggan, paniwalaan, pagnilay-nilayan at pagdili-dilihin. Katulad ng sinabi ng Diyos Ama kay Josue, huwag mong kakalimutan basahin yung kautosang yon. Pagdili-dilihin mo araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasulat doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. Sabi ng Diyos Ama kay Josue, nung sa Old Testament, nung namatay na si Moises, kasi si Josue yung, I think yan yata yung last video ko namatay na kasi si Moises noon. So ang hinalili ng Diyos na manguna doon sa bayan ng Israel upang makarating doon sa lupang pinangako ng Diyos na ibibigay sa mga Israelita. Nung namatay si Moises, itong si Josue ang naging halili, or sa English Joshua. Si Josue, siya yung humalili kay Moises. Kaya sabi niya, lagi mong dili-dilihin araw-gabi upang matutunan mo ang lahat ng nakasulat doon at magtatagumpay ka. So ganyan din, ang laki ng pasalamat ko dito, brothers and sisters, sa mabuting balita ng Panginoong Hesus. Dahil kung hindi dito, malamang sa malamang, baka inuuod na rin ako ngayon. Ilang taon na ba mula nung ako'y nagsimula ng ganito? Baka wala na rin ako ngayon.
Kasi hindi ko malaman ang sarili ko noon. Kaya alam talaga ng Diyos na kailangan ko ito. Kasi nung time na alam na niya na mag-i-stay na ako rito, hindi ko naman iniisip ito. Pagpunta namin sa isang mall, dito sa isang lugar, sa Calasiao. Pagpasok ko sa mall, nagdiretso ako doon sa isang tindahan ng mga libro. At ito kaagad ang pinuntahan ko na Biblia. Sabi ng Diyos, pumunta ka roon, bumili ka noon at kailangan mo yun. At yan ang magiging guide mo sa paikipaglaban mo sa mga kalaban. Kapagkat nariyan lang ang kalaban, lulutang-lutang lang sa impapawid. Anytime, pwede kang uguyin noon, uugain ka. Kapag nadapa ka, natalo ka, wala na. Nandun na yung kikitilin mo, yung buhay mo. Dahil iisipin mo, wala ka ng pag-asa eh. Which is yun nangyari sa akin, yun yung pag-iisip na ganon. Pero dahil sa mabuting balita ng Panginoong Hesus, hindi nagtagumpay ang kalaban. Sapagkat wala silang magagawa, sapagkat natalo na ang kanilang pinuno. Kaya sa pamagitan ng Panginoong Hesus, hindi na makapapanaig pa ang sanlibutan. Kaya nakin pasalamat po rito sa na ito. So tingnan natin, brothers and sisters, dapat nating pakinggan ang sinasabi ng Espiritu Santo. Kasi kapag wala tayong pananampalataya sa Diyos, hindi natin alam ito eh. Hindi kilala ng sanlibutan ang Espiritu. Walang nakakakilala nito. Malibang sumaatin ang Diyos. Hindi natin makikilala ang Espiritu. Ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos sa atin. Hindi natin kilala. Kasi walang nakakakilala sa Kanya, walang nakakakita. Maliban na tayo'y makipag-isa sa Panginoong Hesus, sa Diyos, wala. Hindi natin makikilala yan. Na banal na Espiritu Santo na nandyan na pala sa atin. Kumbaga i-active na lang natin sa ating sarili. Sa papanong paraan. Isuko natin ang ating sarili sa Diyos. Magbalik loob tayo sa Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at kalikdan. Doon lang po magiging active ito sa atin. Doon unti-unti po nating malalaman na sa atin pala ang banal na Espiritu. Sapagkat ipinagkaloob na ng Panginoong Hesus ito. So tunghayan po natin dito sa aklat ni Lucas chapter 12, 11 hanggang 12. Ito po ang sabi ng Panginoong Hesus. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili, o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ayan po. So, no need to worry na. Kasi ang Espiritu,
Ang dapat lang natin intindihin, brothers and sisters, magpasalamat na lang tayo sa Diyos kung ano yung ipagkakaloob niya sa atin, sapagkat hindi na tayo magsasalita, hindi na tayo mag-iisip kung hindi ang Espiritu mismo ang magsasalita sa pamagitan natin. Ayan po, napakalinaw po. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Kapag tayo'y nasa bingit ng kamatayan, tawagin lamang natin siya. Hindi niya tayo pababayaan. Lagi siyang nakahanda na tayo'y alalayan. Lagi siyang nakahanda na tayo'y sagipin. Tayo lang ang matigas ang ulo. Kapagkat kung sino-sino yung tinatawag natin, minsan tinatawag natin si Kulako. Sa Diyos tayo tumawag, brothers and sisters. Hindi kung sino-sino yung mga tinatawag natin. Wala naman magagawa yun. Ang Diyos may magagawa anytime. Kung ikay magtitiwala sa Kanya, kung ikay mananalig at mananampalataya sa Kanya. Ano sabi? Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Tayo, masyado tayo nag-aalala na sa mga bagay-bagay ng sanlibutan. Kaya nakakalimutan na natin na may Diyos na siyang tagapagtanggol sa atin. May Panginoong Hesus na sandigan na hindi magigiba. Hindi kung sino-sino ang tinatawag natin, mga mga gusgusin na ganisin na tuta, tinatawag natin . Walang magagawa yan, brothers and sisters. Kapag ginusto ng Diyos na tulungan ka, ginusto ng Diyos na iligtas ka, tawagin mo lang siya. Walang magagawa ang kahit sino man. So napakalinaw po. Sinong paniniwalaan ko yung tuta na gusgusin o yung salita ng Diyos? Of course, yung salita ng Diyos. Sapagkat siya yung nagbibigay ng buhay. Hindi kung sino-sino mga ambot O tingnan po natin para meron kayong basihan na Tingnan natin sa aklat ni Juan, chapter 14:26. Kung ano pa po ang sabi dito ng Espiritu. 14. Makinig po kayo para makamtan natin yung buhay na walang hanggan. 26. Nasabi po, ang sabi po ng Panginoong Hesus, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ayan po, ang Espiritu Santo. Kaya nga lang po, ito po ang nakakalungkot. Kahit ako man,
nung ako'y wala pa sa ganitong gawain, ako'y nasa sanlibutan pa, hindi ko naman kilala ito eh. Kasi hindi natin makikilala ito. Maliban na tanggapin natin ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin makikilala ang banal na Espiritu Santo na siya pala ang tagapagligtas sa atin na inuutusan ng Panginoon. Ayan po, napakalinaw. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko ay ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Malinaw pa sa crystal, brothers and sisters. Meron pa po yan. Tingnan natin sa aklat ni Juan 15, 26 hanggang 27. Ano po ang sabi? Sabi pa po, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatutuo tungkol sa akin. At magpapatutuo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Ganyan po ang ginagawa natin ngayon. Nagpapatutuo ako sa pamagitan ng Panginoong Hesus at ng Espiritu Santo. Kapag kung iba ang binabanggit ko dito, iba yung pinatutuo ko dito. Iba ang pinaparangalan ko dito. Kung babanggitin ko si Kulapo dito, si Kulapo ang pinararangalan ko. Ang Panginoong Hesus, ang Diyos ang binabanggit ko sa bawat salita ko at ang banal na Espiritu Santo. So, ibig sabihin, pinaparangalan ko ang Panginoon. Siyempre, kung bibigkasin natin dito, si Kulapo, di tuwang-tuwa si Kulapo. Sino ba yung Kulapo na yun? Sabi, pinapupurihan ako nung mamang yun, Wala akong papupurihan, wala akong ibang sasambahin kung hindi ang Diyos Ama at ang Diyos Anak at ang Espiritu Santo. Sapagkat siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay. Sila lamang ang makapagbibigay sa atin ng lakas. At sila lamang ang bibigay ng kaligtasan. Paano ka usigin kung wala kang ginagawang masama? Kaya ka nga inuusig kasi wala na silang pakinabang sa'yo. Dati kaututan dila mo Ngayon hindi na Ganyang kagalit, ganyang ano ang sanlibutan. Kabaliktaran. ang tingin ng sanlibutan kasi sila yung matuwid. Yung mga naglilingkod sa Diyos, yun yung baluktot. Wala na yung pinuno ninyo, binagsak na sa lupa. Andun na, nakakulong na yun. Pagkakawalaan yan bago mandadaya pa yun Ngayon paunti-unti na nga siya nandadaya Ngunit kapag ikay nanalig at nananampalataya sa Diyos ay hindi ka basta-basta madadaya ng kampo ng kadiliman. Pag ginawa nating sandigan ng Panginoong Hesus, hindi ka basta-basta mahitutumba. Mahitumba ka man, muli kang ibabangon ng Panginoon. Ayan po ang assurance sa atin ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo, meron nagpapaliwanag, meron nagpahayag ng salita ng Diyos. So para malabos pa talagang maintindihan pa po tayo, meron pa po sa Juan 16, chapter 7 hanggang 15. 7.
Pakinggan po ninyo, brothers and sisters, ito po ang sabi ng Panginoong Yesus. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paririto sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. Ayan po, mali na ang pagkakilala ng sanlibutan sa kasalanan. Kasi kapag gumagawa sila ng kasalanan, ibig sabihin sa kanila matuwid na yun. Kasi hindi nila alam ang katotohanan. Ganyan din po ako nung ako'y nasa sanlibutan pa. Para akong sisiw na, alam mo yung sisiw na napalo ng walis tingting, iikot-ikot na hindi alam kung saan papunta. Ganyan din po ako noon. Walang patutunguhan ng buhay ko noon Kasi tawag ng barkada, kayo, inom tayo. Galing pa lang ng simbahan makasalubong kumpare. Mga kabarkada, kamag-kabarkada Pare, meron akong isang mahaba doon sa bahay trophy. Pulutan na lang ang kulang. Sige ako nang bahala. Ano ba masarap na pulutan? Ganyan ako noon. Kung sino yung tumawag, nandun ako. So kaya naintindihan ko yan. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, sabi niya, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Ayan po. Kaya maliban na sumaatin ng Espiritu Santo, hindi natin alam ang katotohanan at hindi natin alam kung ano yung matuwid. Kaya pagka dumating na sa atin ang Panginoon, ang Espiritu Santo, siya po yung magtuturo sa atin. Ipakikilala niya, ipauunawa niya sa atin kung ano yung matuwid at kung ano yung kahatulan. Hindi alam na natin Kala natin matuwid na tayo noon Bubulsitin natin ating kapwa, kala natin matuwid pa tayo Ambot sa langaw. Marami sa atin, brothers and sisters, yung talagang ganyan din ako kasi noon. Kaya naunawaan ko ang sanlibutan ngayon. Kasi napagdaanan ko na yan Bago naman ako napunta rito, hindi naman ako, ganun din naman ako, ginagawa ko rin naman yan. Kaya ang akin lang, sana matutunan natin ang salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin. Marami ang nangangaral dyan. Pag-ukulan natin ang pansin yan. Kapagkat nalalapit na ang panahon Baka abutan tayo ng Panginoong Hesus na tuliro pa. Wala, hindi tayo may sasama. Ayan po ang sabi kung ano ang kahatulan, mali sila tungkol sa kahatulan sapagkat hindi sila nanalig sa akin tungkol sa matuwid. Yan po, maliban na tayo ay manalig sa Panginoong Hesus, hindi natin malalaman kung ano nga ba yung matuwid, kung ano yung kahatulan, kung ano yung matuwid, kung ano yung hindi, kung ano yung kasalanan, maliban na tayo ay manalig sa Panginoong Hesus. Kaya wag tayong dyan sabihin natin ano-ano tayo dyan sinungaling lang tayo noon.
sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita, tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Kaya wala nang lakas yan. Yung mga kampo na yan na andyan sa himpapawid, lumilipad-lipad parang kulisap, yan yung masasamang espiritu. Wala na dapat kapangyarihan yan sa tao kung tayo'y nananalig lamang sa Panginoong Hesus. Sapagkat hinatulan na yung pinuno niyan eh. Nakakulong na yan hanggang sa pagdating ng panahon. Pakakawalaan yan 1,000 a year bago magwakas ang panahon. Mandadaya pa yan eh. Wala nang lakas yan. Kaya nga lang, kailangan lang natin talagang manalig tayo sa Diyos. Kasi may mga kapangyarihan yan eh. Yung mga espiritu ng kadiliman na yan. Hindi basta-basta din yan. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, may mga espiritong hindi basta-basta umaalis sa tao. Hindi basta-bastang lumalayas. Kailangan mag-ayuno muna tayo bago lumayas. Kasi pinamahayan. para tayong isang puno na ng puno ng kahoy. Pinamahayan ng tawag nito yung bee, tawag nito yung iniinom ang tawag noon bubuyo ba yan? Hindi, yung honey bee. Tawag doon yung basta yun na yun, yung honey bee. Yung bee, basta may bee. Para tayong ganun, pinamahayan. Ganyan yung espiritu na masama. Kasi nga, sabi nga doon sa Panginoong Hesus sa Mateo din eh. Kapag ang isang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao, ito'y gumagala sa tigang na lupa. Lupa nga bang tinatawag dito ang nais ng Panginoong Hesus. Ito'y gumagala sa lupa, sa tigang na lupa, naghahanap ng matutuluyan. Kapag ito'y walang nahanap, siya ay nagdidesisyon na babalik doon sa tao na yun, sa bahay na yun na pinanggalingan niya. Kapag nakita niyang maayos ang bahay na yun at walang magulo sa bahay na yun, lahat nagkakasundo ng tao roon, lalabas uli yung masamang espiritu na yan at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa sa kanya at muling papasok doon sa taong yan. At ang taong yan na masama dati, lalong magpapakasama, lalong magiging masama dahil sa mga espiritong pumasok. Pero 8 na nananahan sa yung espiritu na masama. Isaan ka pa doon? Di wow? Kung hindi natin alam yan, nandun yung espiritu ng pagiging masungit, nandun yung espiritu ng pagiging sinungaling, nandun yung espiritu ng sugarol, nandun yung espiritu ng pagiging lasenggo. Lahat na ng espiritu na 8 eh. So paano ka pa makapapanaig doon? 8 yun, may mga kapangyarihan yun. Kung hindi natin alam, wala, ilulugmok tayo noon. Kung hindi natin alam kung paano natin naalisin yan, yung masasamang espiritu na yan, paano natin lilinisin yung ating katawan. Ibiro mo yan, magiging 8, magsasama pa ng 7 na mas masama pa sa kanya, bago papasok doon sa taong yun, kaya lalong magiging masama yung taong yun. Oh, mantakin nyo yan. 8 na. Ano pa lahat ng kasamaan na yun na nandun? 4 lang yata, 5 lang yata yung nabanggit ko eh. Marami yan. Lahat yan, kompleto yan eh, 8. Kung ano yung kasamaan na umiiral sa atin, pagiging masungit, pagiging sinungaling, pagiging masamang isip, pagiging lasenggo, pagiging sigarilyo, lahat ng masama na nagawain nandun na sa taong yun.
kaya lalong magiging masama yung taong yan. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa tinunghayan natin kanina, sa Ebanghelyo natin, mag-ingat kayo at maging matalino. Baka pamugara na tayo ng masamang espiritu na yan. Pero mo naman 8 mananahan sa atin. Igaano lang naman, isa-isang uugoy sila sa inyo, sa atin. Pagkagising natin, puro problema. Yan, espiritu ng problema. Kung ano-ano pa, espiritu ng kahirapan. Ayan, wala na. Paktay na tayo. Pagka nangyari sa atin yan, wala na buhay. Hindi natin kaya kung wala tayong panlaban doon. Ano ang panlaban natin? Pananalig at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sa pamagitan doon, sa pagtakwil ng ating mga kasalanan at paglayo, hindi magtatagumpay ang kalaban. Bagkus lalayo pa yan. Kapagkat alam niya, hindi niya makakaya eh. Hindi na kayang itumba eh. Ganyan po, dapat tayo mag-ingat lagi. Saan na ba ako? 15. Ayun po, ang sabi pa po, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Ayan po, kapag wala talagang pananampalataya, mahina ang ating pananampalataya sa Panginoon, mahina, hindi natin maunawaan. Hindi pa ninyo maunawaan ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayong upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ko sinabi sa akin, magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Ayan po. Kaya, sorry. Kaya wala pong nalilihim sa tao. Wala pong nalilihim sa Diyos, yung mga iniisip ng tao. Lahat natatalos ng Panginoon, kung ano man ang iniisip natin. Kaya kung kaisa ka na rin sa Panginoong Hesus, ang lahat ng isipin, ang balaki ng isang tao ay malalaman mo rin. Sapagkat sasabihin ng Panginoong Hesus sa Espiritu, sa banal na Espiritong ito, at yun din ang sasabihin sa atin. At ipauunawa sa atin ng Espiritu Santo. Kaya magugulat ka na lang eh, bakit alam niya yung binabalat ko? Bakit alam niya yung mga iniisip ko? Dahil sumasa atin ang banal na Espiritu. Tulad ng tapat mong kaibigan, halimbawa, meron kang kaibigan na tapat. Natural lahat eh, sasabihin sa iyo eh, ganun din ikaw, sasabihin mo rin sa kanya eh. Lahat na naririnig mo sa mga tao, sa mga kaibigan mo rin na iba eh. Kaya kikwento mo rin doon sa kaibigan mong tapat sa iyo eh. Ikwento mo rin yun, i-share mo sa kanya. Ganyan din po yun, yung banal na Espiritu. Kung tayo'y magiging tapat sa Panginoong Hesus, ikikwento din sa atin yan. Kasi sasabihin ng Panginoong Hesus doon sa banal na Espiritu, na siya naman sumasa atin, at siyang magkukwento sa atin. Kaya yan po, sabi ng Panginoong Hesus. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Ganyan pong ginagawa namin. Ginagawa ko. Kung ano yung sinasabi sa akin, kung ano yung mangyayari, dapat ko rin isabihin sa inyo.
Upang nang sa ganun, may kapag nangyari na sa atin yan, kung hindi natin pinaniwalaan yung sinasabi ko, kung nangyari sa akin o sinasabi ng mga taong nagpaparating sa atin, malalaman natin na totoo pala yung sinasabi ng mamang yun. Yan po, banal na espiritu ang magsasabi sa atin yan. Ang Diyos ay natatalos lahat ang iniisip ng tao. Nalalaman niya kung ano ang binabalak ng bawat tao. Nalalaman niya kung ano ang iniisip ng bawat tao. At yun naman ang tinatagubili ng Panginoong Hesus doon sa banal na espiritu. Na siya naman ang nagdadala sa atin. Like yung ako, nagsishare ako ng mabuting balita, ito yung sabihin mo. Actually, ito nga, brothers and sisters, yung pag-aano dito, hindi po ako may kagustuhan, hindi po ako yung pumipili nito. Ang banal na espiritu yung nagsasabi sa akin ito kung ano yung, anong ebanghelyo yung ipapahayag ko o sasabihin ko rito. Kasi pagka ako yung isip ko lang, yung gumagawa, wala akong may ibang may papartner. Hindi. Malalaman mo, ito gusto ko. Halimbawa, ganito sabi ko. Ito ang gusto ko, ipapahayag ko ngayon dito sa aklat ni Juan, chapter 17 to the following verse, etc. Ganun. Hindi. Malalaman ko ito. Pero ano nga ba? Paano mo mapapatunayan yung mga salitang yan? Paano mo ngayon i-explain sa tao yan? Kung hindi ka tutulungan ng banal na espiritu, paano mo maihahatid ngayon yan? Ayan, nababasa mo naman yan. Ano ba ibig sabihin na ito? Ganyan. Sabi, babasahin mo lang. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalita at ang wika. So, ganun lang. Maintindihan natin, wika, salita, pananalita. Ganun lang. Pero, ano ba ang dapat palaliman natin yung pagkaunawaan yan? Ano ba yung mga, di ba? Maliban na sumaatin ang banal na espiritu, wala tayong magagawa. At bakit nga ba tinawag ang Panginoong Hesus na Beelzebul? Sino ba itong si Beelzebul? Ito po yung prinsipe ng kasamaan. Siya po si Beelzebul. So tingnan natin, brothers and sisters, dito sa aklat ni Mateo chapter 12, 22 hanggang 28. Para malaman po natin kasi hirap na yung magsasalita ng mga kwentong barbero eh. Ang sabi po ng dito, may dinala kay Jesus na isang lalaking bulag at pipi na inaalihan ng demonyo. Ayan, no? Naalihan, di ba? O isang espiritu yan ng paiging pipi or bingi or bulag. Ayan ang nag-aano sa atin yung mga espiritong yan, naalihan ng demonyo. Pinagaling niya ang lalaki. Ano't ito'y nakapagsalita at nakakita. Nagtaka ang lahat at ang sabi, ito na kaya ang anak ni David? Nang marinig ito ng mga Pariseo, ay sinabi nila, nagpapalayas ng mga demonyo ang taong iyan sapagkat binigyan siya ni Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ng kapangyarihan gumawa niyon. Ayan po. Kaya daw po nagpapagaling. Sabi, kasi itong mga Pariseo ito, saka mga eskriba, sila po kasi yung pinagkatiwalaan noon ng salita ni Moises upang magpaliwanag sa mga taong bayan, sa taong bayan. Inggit ang nangyayari dito sa mga Pariseyong ito. Naiinggit sila kay Jesus at natatakot sila na baka wala na silang kitain.
Hindi, akin lang yon. Hindi, wala sa Biblia yon. Yun lang, natatakot sila. Inggit ang nangyayari dito. Kaya lagi nilang binabatikos ang Panginoong Hesus, itong mga eskriba at mga Pariseo. Yan ang gawain. Sila naman yung taga-destroy sa Panginoong Hesus. Sila yung taga-usig. Lahat ng gawin ng Panginoong Hesus, ito ang taga-usig. Yung mga Pariseo at mga eskriba. Kapagkat hindi sila makapaniwala, dahil sila yung pinagkatiwalaan nung salita niyang ni Moises na ipahayag sa mga tao. So hindi inggit ang nangyari nito, kaya binabatikos nila lagi ang Panginoon. Na prinsipe ng mga demonyo ng kapangyarihang gumawa niyon. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Ayan po, di ba? Sabi ko sa inyo lahat yan alam yan. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, babagsak ang bawat hariang nahahati sa magkalabang pangkat at mawawasak ang alinmang bayan o bahay na nagkakabahabahagi at magkakalaban-laban. Kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Paano ngang makapananatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul, ano naman ang nagbibigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpatunay na maling-mali kayo. Ayan po. Hindi na inisip ng mga Pariseyong ito, di ba? Pinagkatiwalaan na nga ng salita ni Moises, nung kautusan ni Moises Hindi pa nila maunawaan yung ginagawa ni Jesus. Bakit sasabihin nila na ang Panginoong Jesus ay binigyan ni Beelzebul ng kapangyarihan, yung prinsipe ng Diablo? Tama pa yung sagot ng Panginoong Jesus paano makakapagpatayo ng kung si Satanas kakalabanin si Satanas? So wala na ang pag-iisip na tama yung mga ganong basta na lang makapagsalita. Hindi na inisip, tama ba yung sasabihin ko? Tama ba yung ipapahayag ko? Sabi, laking mali maling-mali sabi ng Panginoong Jesus Kapagkat kung ikaw halimbawa, ama ka ng isang pamilya, kung kakalabanin mo rin yung pamilya mo, anong mangyayari sa iyo? Anong mabubuo mong pamilya? Di wala. Hindi na naisip ng mga Pariseo kasi nga inggit ang naghahari sa kanila. Nandun sa kanila inggit. Kapagkat hindi sila makapagpagaling kala nila sumasa kanila ang Diyos, porket pinagkatiwalaan sila nung salita ng kautusan ni Moises. Kala nila sumasa kanila na yung Diyos. Kaya hindi sila makapagpagaling, hindi sila makapagpalayas ng demonyo kasi masasama yung kanilang mga iniisip. Ayan po. Kaya inggit ang nangyayari sa mga Pariseyong ito. Kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Paano ngang makapananatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbibigay ng kapangyarihan
sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon. Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Kung ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa akin ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Paanong mapapasok ang bahay ng isang malakas na tao kung hindi siya gagapusin? So ayun po, brothers and sisters. Okay, tuloy natin hanggang 32. Gagapusin, kung gapos na sa kapalamang malolooban ang bahay niya, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon ay nagkakalat. Kaya sinasabi ko sa inyo, ipatatawad sa mga tao ang anumang kasalanan, panlalait, ngunit hindi ipatatawad ang anumang panlalait sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o magpakailanman. Ayan po, napakahalaga po ng banal na Espiritu, sapagkat kung magsalita ka rito ng masama ay hindi ka mapapatawad kailanman, magpawalang hanggan. Hindi ka mapapatawad kung magsasalita ka ng laban sa Espiritu Santo. Kapagkat yan ang Espiritu Santo ang katotohanan, ang salita ng Diyos, ang Espiritu na nagmumula sa Diyos. Kaya hindi po tayo basta-basta magsasalita sa mga ganyan. So, yan po, brothers and sisters, dapat tayong maging matalino. Maging matalino tulad ng mga ahas. Maging tapat tulad ng mga kalapati. Ngunit huwag naman natin tutularan. Huwag natin gagayahin ng kalapati para Huwag natin gagayahin yung ahas, baka mamaya gagapang-gapang na rin tayo dyan. Tularan. Gaya ng kalapati na naging tapat. Kaya dapat tayong maging tapat sa Panginoon. Dapat tayong maging tapat sa Diyos. Manalig tayo at manampalataya sa Kanya, sapagkat wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Diyos. So hanggang sa muli, brothers and sisters, kung loloobin ng Panginoong Hesus na ako'y muling makapaghayag ng mabuting balita, sumayin niyo ang kapayapaan ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Hanggang sa muli, brothers and sisters, God bless you all.